Sa isang tahimik na baryo sa lalawigan ng Quezon ay may nakatayong maliit na kubong pawid sa paanan ng bundok Banahaw. Ang kubo ay luma na, kupas ang mga dingding at bahagyang nakatagilid dahil sa dami ng bagyong pinagdaanan nito sa loob ng maraming taon. Sa gilid ng bahay ay may maliit na taniman ng gulay at ilang punong niyog na siya lamang pinagkukunan ng kabuhayan ng may-ari nito. Doon, nakatira si Tatay Teddy. Siya ay 62 taong gulang na magsasaka. May timang balat dahil sa matinding sikat ng araw. Malalim ang mga guhit sa noo at mababakas sa kanyang mga mata ang mahabang panahon ng paghihirap. Tahimik siyang tao at bihirang makitang tumatawa mula nang mawala ang kanyang asawa na si Aling Rosa, 15 taon na ang nakararaan. Wala silang naging anak. Mula noon ay namuhay ng mag-isa si Tatay Teddy sa lumang kubo. Gigising siya bago sumikat ang araw upang magbungkal ng lupa, maglinis ng damo at umakyat sa mga puno ng niyog upang mamitas ng bunga. Kapag may bumibili sa palengke, ay may uuwi siyang kaunting pera, pambili ng bigas at tuyo. Kapag matumal ang bentahan, ay asin at kanin lamang ang kanyang hapunan. Ngunit kahit mahirap ang buhay, ay hindi kailanman naging masama ang kanyang puso. Kilala siya sa baryo bilang taong matulungin. Kapag may nasisirang bubong ang kapitbahay, ay agad siyang tumutulong kahit walang kapalit. Kapag may namatayan, ay isa siya sa unang nagbabantay sa lamay. Kahit kapos, ay marunong pa rin siyang magbahagi. Napakabuting tao ni Teddy, madalas sabihin ng mga matatanda sa baryo. Kaya lang talagang hindi siya sinuwerte sa buhay. Isang hapon, habang nakaupo si Tatay Teddy sa harap ng kanyang kubo, ay pinagmamasdan niya ang papalubog na araw. Tahimik ang paligid. Tanging huni lamang ng mga ibon at hampas ng hangin sa mga dahon ng niyog ang maririnig. Napabuntong hininga siya habang hawak ang lumang larawan ng kanyang asawa. "Rosa," mahina niyang sambit. "Kung nandito ka sana, hindi siguro ganito kahirap." Pinunasan niya ang larawan gamit ang kanyang lumang panyo. Kahit kupas na ang litrato, ay malinaw pa rin sa kanya ang mukha ng babaeng minsang naging ilaw ng kanyang tahanan. Naalala niya kung paano sila nagsimula noon. Pareho silang mahirap, ngunit masaya. Sabay silang nagtatanim sa bukid, nagtatawanan habang naliligo sa ulan, at nangangarap magkaroon ng sariling anak at mas malaking bahay. Ngunit nagkasakit si Rosa ng malubhang karamdaman. Dahil wala silang sapat na pera para sa ospital, ay unti-unti itong nanghina hanggang sa tuluyan siyang mawala. Mula noon ay tila nawalan na rin ng kulay ang buhay ni Tatay Teddy. Tumayo siya mula sa upuan at pumasok sa loob ng kubo. Binuksan niya ang maliit na kaldero sa lamesa. Kaunti na lamang ang natitirang bigas. 2 araw na lang ito, bulong niya. Napatingin siya sa bubong na may mga tagas na kapag umuulan. Malapit na namang dumating ang tag-ulan, ngunit wala siyang pera para ipaayos iyon. Kinabukasan ay maagang-maaga pa lamang ay nagtungo na siya sa bukirin. Makulimlim ang langit at tila may paparating na malakas na ulan.
Habang nag-aararo siya ng lupa, gamit ang lumang asarol ay napansin niyang tila nanlalambot na ang kanyang katawan. Napaupo siya sa ilalim ng puno ng mangga at napahawak sa kanyang dibdib. "Tumatanda na talaga ako," mahina niyang sabi. Maya-maya pa'y dumating ang kanyang kapitbahay na si Mang Isko, isang mangingisdang madaldal, ngunit mabuting kaibigan ni Tatay Teddy. "Oy Teddy!" sigaw nito habang papalapit. "Narinig mo ba? May nanalo raw ng mahigit 50 milyong piso sa loto." Bahagyang ngumiti si Tatay Teddy. "Talaga? Swerte naman. Kung ako manalo ng ganun, bibili agad ako ng bangka," masayang sabi ni Mang Isko. "Ikaw, anong gagawin mo?" Tahimik sandali si Tatay Teddy bago sumagot. "Ayusin ko lang siguro itong bahay. Tapos magpapatayo ako ng maliit na kapilya para kay Rosa." Napakamot sa ulo si Mang Isko. "Kahit kailan talaga mabait ka pa rin, pero subukan mo kayang tumaya minsan. Malay mo naman." Napailing si Tatay Teddy. "Sayang lang pera ko roon. Mas mabuti pang ipambili ko ng bigas." Nagkwentuhan pa sila sandali bago nagpaalam si Mang Isko. Pagsapit ng hapon ay nagsimulang lumakas ang ulan. Mabilis na tinipon ni Tatay Teddy ang kanyang mga gamit bago umuwi. Habang naglalakad siya sa maputik na daan, ay may napansin siyang kakaibang liwanag sa may taniman ng niyog sa likod ng kanyang lupa. Huminto siya. Noong unay inakala niyang alitaptap lamang iyon, ngunit kakaiba ang kulay ng liwanag. Kulay berde at ginto ito na tila kumikislap sa gitna ng ulan. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit siya, ay lalong lumalakas ang kakaibang liwanag. Ang hangin sa paligid ay tila biglang tumahimik. Maging ang tunog ng ulan ay parang unti-unting naglaho sa kanyang pandinig. Napahinto siya sa ilalim ng isang matandang puno ng niyog. At doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya malilimutan habang buhay. May maliit na nilalang na nakaupo sa ibabaw ng ugat ng puno. Hindi ito ordinaryong bata. Kasing laki lamang ito ng isang 7 taong gulang na paslit, ngunit kakaiba ang anyo. Mahaba ang puting buhok nito, matulis ang tainga, at nakasuot ng lumang berdeng kasuotan na tila gawa sa dahon. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang maliliit na bituin. Napatras si Tatay Teddy. Anong nanginginig niyang sambit? Ngumiti ang nilalang. "Huwag kang matakot, Teddy." Lalong nanlaki ang mga mata ng matanda. "Kilala mo ako?" "Oo," sagot ng nilalang sa mahinang tinig. "Matagal na kitang binabantayan." Napakapit si Tatay Teddy sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o mananatili. Duwende ka ba?" Bahagyang tumawa ang maliit na nilalang. "Iyan ang tawag ninyo sa amin." Napatingin si Tatay Teddy sa paligid. Wala siyang ibang makitang tao. Bakit? Bakit ka narito?" Unti-unting tumayo ang duwende at lumapit sa kanya. "Dahil mabuti kang tao." Tahimik na napalunok si Tatay Teddy. "Marami na akong nakitang taong dumaan dito." Pagpapatuloy ng duwende. "Maraming sakim, maraming masama, ngunit ikaw, kahit naghihirap, ay hindi ka nagbago." Hindi makapagsalita si Tatay Teddy. "Minsan," sabi ng duwende, "ang kabutihan ay may gantimpala." Maya-maya ay may inilabas ang duwende mula sa maliit nitong supot
Isang lumang papel iyon na tila kupas na sa panahon. Iniabot niya ito kay Tatay Teddy. Nanginginig ang kamay ng matanda habang tinatanggap iyon. Pagkabukas niya ng papel ay nakita niya ang 6 na numero na nakasulat gamit ang pulang tinta. 7, 14, 18, 25, 36, 41. Napakunotno siya. "Ano ito? Tayaan mo sa loto bukas," sagot ng duwende. Natigilan si Tatay Teddy. "Ano? Huwag kang matakot. Ngunit tandaan mo," unti-unting naging seryoso ang mukha ng duwende. "Kapag dumating ang biyaya, huwag mong hahayaang baguhin nito ang iyong puso." Biglang lumakas ang hangin. Napatakip si Tatay Teddy sa kanyang mukha ng tangay ng malakas na ihip ang mga dahon sa paligid. At nang alisin niya ang kanyang kamay, wala na ang duwende. Tanging ang lumang papel na lamang ang nasa kanyang palad. Napatulala siya habang bumubuhos ang ulan sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba iyon o totoo. Ngunit ramdam niya ang malamig na papel sa kanyang kamay. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, may kakaibang pag-asang sumibol sa puso ni Tatay Teddy. Magdamag na hindi nakatulog si Tatay Teddy matapos ang kakaibang pangyayaring kanyang nasaksihan sa ilalim ng matandang puno ng niyog. Paulit-ulit niyang tinitigan ang lumang papel na may nakasulat na mga numero. Kahit ilang beses niya itong hawakan, ay hindi nawawala ang pakiramdam na tila hindi ordinaryo ang bagay na nasa kanyang palad. 7, 14, 18, 25, 36, 41 tahimik ang buong kubo habang nakahiga siya sa banig. Ang ilaw ng gasera ay bahagyang kumikislap habang sumasabay ang tunog ng hangin sa labas. "Duwende!" bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala o matakot. Buong buhay niya ay marami na siyang narinig na kwento tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. May nagsasabing mababait ang mga ito kapag nirerespeto. Ngunit may ilan ding nagsasabing mapanganib silang lapitan. Ngunit kakaiba ang naramdaman niya sa maliit na nilalang na nakita niya. Walang galit sa mga mata nito. Walang masamang intensyon. Sa halip ay tila awa at kabaitan ang nakita niya roon. Napabuntong hininga si Tatay Teddy habang muling pinagmamasdan ang kisame ng kanyang kubo. "Paano kung totoo nga?" bulong niya. Maya-maya ay napapikit siya ngunit hindi pa rin dalawin ng antok. Pagsikat ng araw ay agad siyang bumangon upang magluto ng almusal. 2 pirasong tuyo at kaunting lugaw lamang ang kanyang kinain. Habang kumakain ay paminsan-minsan niyang sinusulyapan ang papel na nakapatong sa lamesa. Pagkatapos kumain, ay isinuot niya ang kanyang lumang sombrero at naghanda para magpunta sa bayan. Matagal siyang nakatayo sa pintuan bago tuluyang lumabas. Pakiramdam niya ay may malaking desisyon siyang gagawin. Mahigit 1 oras ang lakad mula sa kanilang baryo papunta sa sentro ng bayan. Karaniwan ay hindi siya nagtutungo roon
maliban na lamang kung may ibebenta siyang niyog o bibili ng gamit. Habang naglalakad siya sa gilid ng daan, ay maraming bumabati sa kanya. "Magandang umaga, Tatay Teddy! Maaga yata tayo ngayon, ha?" Ngumingiti lamang siya bilang tugon, ngunit halatang malalim ang kanyang iniisip. Nang makarating siya sa palengke, ay dumiretso muna siya sa maliit na tindahan ng bigas. Binilang niya ang perang nasa bulsa. 350 piso na lamang ang natitira sa kanya. Yun na ang perang gagamitin niya para sa pagkain sa mga susunod na araw. Napahawak siya sa bulsa kung saan nakalagay ang papel na bigay ng duwende. "Sayang ang pera!" bulong niya. Ngunit tila may kung anong nagtutulak sa kanyang sumubok. Pagkatapos bumili ng kalahating kilong bigas, ay dahan-dahan siyang naglakad papunta sa maliit na pwesto ng loto sa gilid ng kalsada. Mula sa malayo ay tanaw niya ang ilang taong nakapila. May mga tricycle driver, tindera at mga ordinaryong mamamayan na nangangarap ding yumaman balang araw. Huminto siya sa tapat ng tindahan. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Tataya ba ako o hindi?" tanong niya sa sarili. Naalala niya ang sinabi ng duwende. "Kapag dumating ang biyaya, huwag mong hahayaang baguhin nito ang iyong puso." Napapikit siya ng mariin bago tuluyang lumapit sa tindera. "Ate," mahina niyang sabi, "papataya sana." Ngumiti ang babae at iniabot ang papel para sa pagpili ng numero. Nanginginig pa ang kamay ni Tatay Teddy habang isinusulat ang mga numerong nasa lumang papel. 7, 14, 18, 25, 36, 41. Matapos bayaran ang taya, ay maingat niyang inilagay ang resibo sa kanyang bulsa na tila isa iyong mahalagang kayamanan. Habang naglalakad pa uwi, ay hindi mawala sa kanyang isip ang nangyari. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kakaiba ang pakiramdam niya. Parang may malaking bagay na paparating. Pagdating niya sa baryo, ay nadatnan niya si Mang Isko na nagkukumpuni ng lambat. "O Teddy!" sigaw nito. "Saan ka galing?" "Sa bayan lang." Napangiti si Mang Isko. "Bumili ka ba ng gamot?" Sandaling nag-atubili si Tatay Teddy bago sumagot. "Tumaya ako sa loto." Biglang natawa si Mang Isko. "Aba, Himalaya yan, ha?" Bahagyang ngumiti si Tatay Teddy. "Subok lang." "Malay mo naman," natatawang sabi ni Mang Isko. "Kapag nanalo ka, huwag mo akong kakalimutan." "Baliw," sagot ni Tatay Teddy habang napapailing. Ngunit kahit pilit niyang itinatanggi, ay may maliit na bahagi ng kanyang puso ang umaasang baka sakaling totoo ang sinabi ng duwende. Lumipas ang buong maghapon na tila napakabagal ng oras. Kinagabihan ay maagang naghapunan si Tatay Teddy. Ngunit halos wala siyang ganang kumain. Maya't maya niyang inilalabas ang resibo sa bulsa upang tingnan kung naroon pa ito. Habang lumalalim ang gabi, ay lalo siyang kinakabahan. Sa baryo ay iisa lamang ang bahay na may telebisyon, ang tahanan ni Kapitan Romy. Tuwing may mahalagang balita o laban sa boxing, ay doon nagtitipon ng mga tao. Nang gabing iyon ay may ilang kalalakihan ding nagpunta roon upang panoorin ang paglabas ng resulta ng loto. Hindi karaniwang sumasama si Tatay Teddy sa mga ganoong pagtitipon
Ngunit ngayong gabi ay kakaiba. Tahimik siyang umupo sa pinakadulong bahagi habang mahigpit na hawak ang kanyang resibo. "Hoy Teddy!" Tukso ng isa. "Mukhang seryoso ka ah!" Ngumiti lamang siya. Makalipas ang ilang minuto ay nagsimula nang banggitin ng announcer sa telebisyon ang mga numerong nanalo. Biglang tumahimik ang buong sala. Pakiramdam ni Tatay Teddy ay halos marinig na niya ang sariling tibok ng puso. Ang unang numero, tumigil siya sa paghinga. 7, nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis niyang tiningnan ang hawak na papel. May 7, ngunit hindi pa rin siya nagsalita. Pangalawang numero, 14, napahigpit ang hawak niya sa resibo. Pangatlong numero, 18, unti-unting namumutla si Tatay Teddy. Napansin yon ni Mang Isko. "Oy, ayos ka lang?" Hindi siya nakasagot. Pang-4 na numero, 25, biglang napatingin sa kanya si Mang Isko. "Teddy!" Ngunit tila wala nang ibang naririnig ang matanda. Pang-5 numero, 36, may ilang tao nang napapatingin sa kanya dahil sa panginginig ng kanyang kamay. At nang banggitin ang huling numero, 41. Parang huminto ang buong mundo ni Tatay Teddy. Tahimik ang buong sala. Hindi siya makahinga. Hindi siya makagalaw. Unti-unti niyang ibinaba ang hawak na papel habang nangingilid ang kanyang luha. Tama. Maya-maya ay napalakas ang kanyang paghinga. "Tama lahat!" Biglang nagkagulo ang mga tao sa loob ng bahay. "Ano? Nanalo si Tatay Teddy! Jackpot yata yan!" Lumapit si Mang Isko at mabilis na kinuha ang resibo upang tingnan. Pagkabasa niya ay halos malaglag ang kanyang panga. "Diyos ko," mahina niyang sabi. "Jackpot winner ka nga." Hindi makapaniwala si Tatay Teddy. Pakiramdam niya ay nananaginip lamang siya. Ang isang matandang magsasakang halos walang makain ay biglang naging milyonaryo sa loob lamang ng isang gabi. Nagsimulang mag-ingay ang mga tao sa paligid, ngunit tila lumalayo ang lahat ng tunog sa kanyang pandinig. Sa isip niya ay bumalik ang mukha ng duwendeng nakita niya sa ilalim ng puno ng niyog. At muli niyang naalala ang babala nito. "Huwag mong hahayaang baguhin ng biyaya ang iyong puso." Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa gitna ng malaking himala, may kakaiba siyang kaba na naramdaman sa kanyang dibdib. Hindi pa rin makapaniwala si Tatay Teddy habang nakaupo sa sulok ng bahay ni Kapitan Romy. Sa paligid niya ay nagsasaya at nagsisigawan ang mga tao, ngunit para sa kanya ay tila nananatiling tahimik ang buong mundo. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang hawak na resibo. Bawat numero ay eksaktong kapareho ng lumabas sa telebisyon. 7, 14, 18, 25, 36, 41. Jackpot winner. Hindi niya akalaing darating ang araw na maririnig niya ang mga salitang iyon tungkol sa kanya. "Teddy!" sigaw ni Mang Isko habang masayang hinahawakan ang kanyang balikat. "Mayaman ka na!" Nagtawanan ng ilang tao. "Libre ka naman dyan." "Ako, kahit bagong tsinelas lang." Ngunit hindi makatawa si Tatay Teddy. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi pa rin niya lubos maunawaan ang nangyayari. Parang isang panaginip na anumang oras ay maaari siyang magising. Lumapit si Kapitan Romy, dala ang isang baso ng tubig. "Inom ka muna, namumutla ka." Tinanggap iyon ni Tatay Teddy at agad na uminom.
Magkano kaya na panalunan mo? Tanong ng isang lalaki. Depende sa hati, sagot ni Kapitan Romy. Pero siguradong milyon yan. May ilan nang nagbubulungan. Swerte naman ng matanda. Akala ko habang buhay na siyang mahirap. Tingnan mo nga naman ang kapalaran. Ngunit sa gitna ng ingay ay nanatiling tahimik si Tatay Teddy. Hindi niya sinabi sa kahit sino ang tungkol sa duwendeng nagbigay ng numero. Pakiramdam niya ay hindi iyon basta lihim lamang. Parang may dahilan kung bakit siya lamang ang dapat makaalam. Makalipas ang ilang minuto ay nagpasya siyang umuwi. Uwi na ako, mahina niyang sabi. Ayos ka lang bang mag-isa? Tanong ni Mang Isko. Tumango siya. Sige, kailangan ko lang mag-isip. Habang naglalakad pa uwi, ay malamig ang hangin ng gabi. Maliwanag ang buwan at tahimik ang baryo. Ngunit sa bawat hakbang niya ay lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot sa pera kundi dahil sa hiwagang nasa likod nito. Pagdating niya sa kanyang kubo ay agad niyang isinara ang pinto at inilabas ang resibo. Maingat niya itong inilagay sa lumang kahong kahoy kung saan nakatago ang larawan ng kanyang asawa. Napaupo siya sa gilid ng kama. Rosa! Bulong niya habang nakatingin sa litrato. Nanalo ako! Unti-unting pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Kung buhay lamang sana ang kanyang asawa, hindi na nila kailangang maghirap pa. Hindi na sana ito namatay nang walang maayos na gamot. Napahawak siya sa kanyang mukha habang tahimik na umiiyak. Maraming taon niyang tiniis ang gutom, lungkot at pag-iisa. Maraming gabi siyang natutulog na walang kasiguraduhan kung may makakain pa kinabukasan. Ngunit ngayong dumating na ang biyaya, bakit parang may kakaibang bigat pa rin sa kanyang puso? Napatingin siya sa bintana nang biglang umihip ang malamig na hangin. Unti-unti niyang naalala ang mga mata ng duwende. Hindi iyon ordinaryong nilalang at sigurado siyang may dahilan kung bakit siya nito tinulungan. Kinabukasan ay maagang nagising ang buong baryo dahil sa balitang kumalat. Nanalo raw sa loto si Tatay Teddy. Mabilis na nagdatingan ang mga tao sa kanyang bahay. May mga kapitbahay na dati bihirang bumati, ngunit ngayon ay nakangiti at tila napakabait. Teddy, congratulations! Napakaswerte mo talaga. Hindi ka na mahihirapan. May ilan ding nagdala ng pagkain. May nagbigay ng pansit, tinapay at prutas. Hindi sanay si Tatay Teddy sa ganoong atensyon. Tahimik lamang siyang nagpapasalamat sa bawat bumabati. Ngunit may napansin siya. Habang tumatagal ay parang nag-iiba ang tingin ng mga tao sa kanya. Hindi na siya simpleng matandang magsasaka sa baryo. Isa na siyang taong may pera. At dahil doon, ay tila biglang dumami ang gustong lumapit sa kanya. Bandang tanghali ay dumating si Aling Nena, isang malayong kamag-anak na halos 10 taon niyang hindi nakita. Naku Teddy, malambing nitong sabi habang yakap siya ng yakap. Buti naman at sinuwerte ka! Napakunotno si Tatay Teddy. Naalala niyang ni minsan ay hindi siya dinalaw ng babae noong mga panahong gutom siya at may sakit. Ngunit ngayon ay napakalambing nito. Salamat, maikling sagot niya. Ay Teddy, pagpapatuloy ni Aling Nena. Naisip ko lang, baka naman pwede kang makatulong sa negosyo ng anak ko.
Hindi agad sumagot si Tatay Teddy. At sa unang pagkakataon, matapos niyang manalo, may kakaiba siyang naramdaman. Parang unti-unti niyang nakikita ang tunay na ugali ng ilang tao sa paligid niya. Pagsapit ng hapon ay nagtungo siya sa bayan upang alamin kung paano kukunin ang premyo. Habang nasa terminal siya, ay may napansin siyang matandang pulubi sa gilid ng kalsada. Payat ito at nanginginig habang hawak ang lumang lata. "Kahit konting tulong lang po." Napahinto si Tatay Teddy. Naalala niya ang sarili noong mga panahong halos wala rin siyang makain. Dahan-dahan niyang nilapitan ang matanda at iniabot ang dala niyang tinapay. "Eto," sabi niya. Nanlaki ang mga mata ng pulubi. "Maraming salamat," ngumiti si Tatay Teddy. Sa sandaling iyon ay tila may mainit na pakiramdam na dumaloy sa kanyang dibdib. At hindi niya napansin sa di kalayuan, sa ilalim ng malaking puno ng akesya, may maliit na pares ng kumikislap na mata ang tahimik na nakatingin sa kanya. Maya-maya ay nawala rin iyon, parang hangin. Pagdating niya sa opisina ng loto, ay halos hindi siya makapaniwala sa laki ng halagang kanyang napanalunan. Mahigit 60 milyong piso. Pakiramdam niya ay nanlambot ang kanyang tuhod. "Sir, kailangan po nating ayusin ang inyong mga dokumento," paliwanag ng empleyado. Tahimik siyang tumango. Habang inaasikaso ang mga papeles, ay pakiramdam niya ay tila hindi para sa kanya ang lahat ng nangyayari. Simple lamang siyang tao. Hindi siya marunong humawak ng malaking pera. Hindi niya alam kung paano mamuhay bilang mayaman. Paglabas niya ng gusali, ay tila mas maliwanag ang buong paligid. Ngunit kasabay ng liwanag, ay may dumarating ding anino. Habang naglalakad siya pauwi, ay may lalaking nakaitim na nakamasid mula sa kabilang kalsada. Tahimik lamang itong nakatingin kay Tatay Teddy. Malamig ang mga mata nito at tila may masamang balak. Hindi iyon napansin ng matanda. Ang alam lamang niya, unti-unti nang nagbabago ang kanyang buhay. At kasabay ng pagdating ng malaking biyaya, ay ang pagsisimula rin ng panganib na hindi pa niya nakikita. Lumipas ang ilang araw matapos makumpirma ang pagkapanalo ni Tatay Teddy sa loto. Ngunit tila hindi pa rin humuhupa ang ingay sa kanilang baryo. Halos araw-araw ay may bumibisita sa kanyang kubo. May mga dating kaibigan na ngayon lamang muling nagpakita. May malalayong kamag-anak na biglang nagsasabing matagal na raw silang nag-aalala sa kanya. May ilan ding kunwari nangangamusta, ngunit halatang may hinihintay na pabor. Tahimik lamang na pinakikitunguhan ni Tatay Teddy ang lahat. Hindi siya sanay sa maraming tao. Noon ay madalas siyang mag-isa sa bahay. Tanging tunog lamang ng hangin at huni ng ibon ang kanyang kasama sa maghapon. Ngunit ngayon ay tila naging sentro siya ng usapan sa buong baryo. Ang swerte talaga ni Teddy. Hindi mo aakalain na yayaman pala siya. Sabi ko na nga ba, mabait kasi siyang tao. Ngunit sa likod ng matatamis na salita, ay may nararamdaman siyang kakaiba. Parang may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Kinagabihan, ay tahimik siyang nakaupo sa labas ng kubo habang pinagmamasdan ang mga bituin. Hawak niya ang lumang larawan ni Aling Rosa. "Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa pera," bulong niya. "Pero sisikapin kong hindi masayang."
Biglang umihip ang malamig na hangin. Kumaluskos ang mga dahon ng niyog sa paligid. At muli naramdaman niya ang parehong presensyang una niyang naramdaman noong gabi na makita niya ang duwende. Dahan-dahan siyang tumayo. Napatingin siya sa matandang puno ng niyog sa likod ng kanyang bahay. May munting liwanag na muling sumilip mula roon. Napalunok si Tatay Teddy. Maya-maya ay unti-unting lumabas ang maliit na nilalang mula sa dilim, ang duwende. Pareho pa rin ang anyo nito, maputing buhok, berdeng kasuotan, at mga matang tila may sariling liwanag. "Huwag kang matakot," sabi nito sa mahinang tinig. Napabuntong hininga si Tatay Teddy. "Totoo ka nga talaga," bahagyang ngumiti ang duwende. "Sinunod mo ang sinabi ko." "Nanalo nga ako," sagot ni Tatay Teddy habang hindi pa rin makapaniwala. "Pero bakit ako?" Tahimik sandali ang duwende bago sumagot. "Hindi lahat ng biyaya ay ibinibigay sa pinakamalakas o pinakamatalino. Minsan, ibinibigay ito sa taong marunong gumamit nito ng tama." Napayuko si Tatay Teddy. "Hindi ako sanay sa pera, kaya kailangan mong mag-ingat." Unti-unting naging seryoso ang mukha ng duwende. "Ang yaman ay parang apoy. Kaya nitong magbigay ng liwanag, ngunit kaya rin nitong sumunog." Tahimik na nakinig si Tatay Teddy. "Maraming tao ang lalapit sa iyo," pagpapatuloy ng duwende. "May totoong nagmamalasakit, ngunit may ilan ding nais lamang makinabang. Paano ko sila makikilala?" "Makikita mo yon sa oras ng pangangailangan." Napatingin si Tatay Teddy sa paligid. "Bakit mo ako tinutulungan?" Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip ay tumingala ito sa buwan. "Dahil minsan, tinulungan din ako ng isang taong mabuti." Bago pa makapagtanong si Tatay Teddy, ay biglang lumakas ang hangin. Kumislap ang berdeng liwanag sa paligid ng duwende. At sa isang iglap na wala, itong parang usok. Naiwan si Tatay Teddy na nakatulala sa ilalim ng buwan. Kinabukasan ay nagtungo siya sa bayan upang buksan ang kanyang unang bank account. Hindi siya sanay sa malalaking gusali at aircon. Halos hindi siya makapagsalita habang kausap ang manager ng bangko. "Sir Teddy," magalang na sabi ng manager, "inirerekomenda po naming huwag ninyong ipagsabi kung magkano ang inyong pera para sa inyong seguridad." Tahimik siyang tumango. Marami po kasing masasamang tao ngayon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit biglang bumalik sa isip niya ang lalaking nakaitim na nakita niyang nakamasid sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Pagkatapos ng kanyang transaksyon, ay dumaan muna siya sa palengke upang bumili ng bagong damit at ilang gamit para sa bahay. Habang naglalakad siya, ay may napansin siyang batang babae sa gilid ng kalsada. Payat ito at marumi ang damit habang nagbebenta ng sampagita. "Bili na po kayo!" Huminto si Tatay Teddy. Naalala niya kung gaano kahirap ang buhay noong siya'y bata pa lamang. "Nasaan mga magulang mo?" tanong niya. "Patay na po si Mama," sagot ng bata. "Si Papa naman po may sakit." Parang kinurot ang puso ni Tatay Teddy. Binili niya lahat ng sampagitang hawak ng bata at dinagdagan pa niya ng pera. Nanlaki ang mga mata ng bata. "Salamat po," ngumiti si Tatay Teddy. Ngunit
hindi niya alam. May dalawang lalaking nakamasid sa kanya mula sa kabilang tindahan. "Siya ba yon?" tanong ng isa. Tumango ang kasama nito. "Oo, siya yung nanalo sa loto." Malamig nang ngumiti ang unang lalaki. Madali palang lapitan ng matanda. Bandang gabi ay umuwi si Tatay Teddy. Dala ang ilang gamit para sa bahay. Ngunit pagdating niya sa kanyang kubo, ay napahinto siya. Bahagyang bukas ang kanyang pinto. Nanlamig ang kanyang katawan. Sigurado siyang isinara niya iyon bago umalis. Dahan-dahan siyang lumapit. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lamang ng kuliglig ang maririnig. Nanginginig ang kamay niyang itinulak ang pinto. Pagpasok niya sa loob ay nagulo ang kanyang mga gamit. Nakalat ang mga damit. Nakabukas ang mga kahon. At ang pinakakinatakot niya, wala na ang kahong pinaglagyan niya ng kanyang resibo at mga dokumento. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi! Mabilis niyang hinanap ang kahon ngunit wala na ito. Napaupo siya sa silya habang nanlalamig. May pumasok sa kanyang bahay. At malinaw na may nagtatangkang kunin ang kanyang pera. Maya-maya ay may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa likod ng kubo. Agad siyang napalingon. Sa dilim ng gabi ay may aninong mabilis na tumakbo papalayo. "Teka!" sigaw ni Tatay Teddy. Ngunit dahil sa kanyang edad ay hindi niya ito nahabol. Hingal na hingal siyang napahawak sa puno ng saging habang pinagmamasdan ang papalayong anino. Unti-unti niyang naramdaman ang takot. Hindi lamang pala biyaya ang dala ng kanyang pagkapanalo. Kasama rin nito ang panganib. At sa unang pagkakataon, matapos siyang yumaman. Naisip ni Tatay Teddy na baka may mga taong handang gumawa ng masama para lamang sa pera. Habang mabigat ang dibdib niyang bumalik sa loob ng bahay, ay may napansin siyang maliit na bagay sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang berdeng dahon, at sa ilalim nito may nakasulat na babala gamit ang pulang tinta. "Mag-ingat ka sa taong nakangiti." Biglang nanindig ang balahibo ni Tatay Teddy. Dahil alam niyang hindi ordinaryong tao ang nag-iwan noon. Magdamag na hindi nakatulog si Tatay Teddy matapos ang pagnanakaw sa kanyang kubo. Paulit-ulit niyang iniisip ang berdeng dahon na iniwan sa ibabaw ng mesa at ang babalang nakasulat dito, "Mag-ingat ka sa taong nakangiti." Maingat niyang itinago ang dahon sa loob ng lumang Bibliyang pag-aari noon ni Aling Rosa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ramdam niyang mahalagang babala iyon mula sa duwende. Kinabukasan ay maaga siyang nagpunta sa barangay upang i-report ang nangyaring pagpasok sa kanyang bahay. Nakaupo si Kapitan Romy sa opisina habang nakikinig sa kanyang kwento. "May nawawala ba?" tanong nito. "Yung kahon ko po," sagot ni Tatay Teddy. "May ilang dokumento at resibo roon." Napakamot sa ulo ang kapitan. "May napaghihinalaan ka ba?" Sandaling natahimik si Tatay Teddy. Maraming mukha ang pumasok sa isip niya, ngunit wala siyang matukoy. "Wala po," tumango si Kapitan Romy. "Mag-iingat ka muna. Simula nang manalo ka, maraming nakakaalam na may pera ka." Habang palabas si Tatay Teddy ng barangay hall, ay may humintong itim na sasakyan sa tapat nito. Bumukas ang pinto
At bumaba ang isang lalaking nakaputing polo at mamahaling sapatos. Makintab ang buhok nito at may suot na mamahaling relo. Ngunit ang unang napansin ni Tatay Teddy ay ang malapad nitong ngiti. "Magandang umaga po," masiglang bati ng lalaki habang lumalapit. "Kayo po ba si Mang Teddy?" "Oo," sagot ng matanda. Agad nitong inabot ang kamay niya. "Ako nga pala si Victor de Lara. Negosyante po ako mula Maynila." Bahagyang nagtaka si Tatay Teddy. "Ano pong kailangan ninyo?" Ngumiti ng mas malapad si Victor. "Nabalitaan ko po kasi ang pagkapanalo ninyo sa loto. Gusto ko lamang po kayong tulungan." Hindi agad sumagot si Tatay Teddy. Hindi niya alam kung bakit, ngunit biglang bumalik sa isip niya ang babala ng duwende. "Mag-ingat ka sa taong nakangiti." "Anong klaseng tulong?" tanong niya. "Investment po," mabilis na sagot ni Victor. "Sayang naman kasi kung matutulog lang sa bangko ang pera ninyo." Napatingin si Tatay Teddy sa mamahaling sasakyan nito. "Maliit na negosyo lang po," pagpapatuloy ni Victor. "At sigurado ang balik ng pera." Tahimik lamang si Tatay Teddy habang pinagmamasdan ang lalaki. Masyadong maayos ang pananamit nito para sa baryo. Masyadong makinis ang pananalita. At higit sa lahat, masyadong mabilis ang paglapit nito. "Pag-iisipan ko muna," mahinang sagot ni Tatay Teddy. Ngunit hindi nabura ang ngiti sa mukha ni Victor. "Siyempre naman po," sabi nito. "Ayaw ko rin namang minamadali kayo." Maya-maya ay may inilabas itong calling card at iniabot sa matanda. "Narito po ang number ko. Tawagan niyo lang ako kahit anong oras." Tinanggap iyon ni Tatay Teddy, ngunit nanatiling tahimik. Bago sumakay muli sa sasakyan, ay muli siyang nginitian ni Victor. "At isa pa po," sabi nito, "mas mabuting huwag ninyong pagkatiwalaan agad ang mga tao sa paligid ninyo. Kapag pera na ang usapan, kahit pamilya nagbabago." Pagkaalis ng sasakyan, ay matagal na nakatayo si Tatay Teddy sa gilid ng kalsada. May kakaiba siyang pakiramdam tungkol sa lalaking iyon. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila may itinatagong bagay sa likod ng matamis nitong ngiti. Pagdating niya sa bahay, ay nadatnan niyang may naghihintay sa labas ng kanyang kubo. Si Lina, 23 taong gulang ang dalaga at apo ito ng dating kaibigan ni Aling Rosa. Simula pagkabata ay kilala na siya ni Tatay Teddy. Mabait at masipag si Lina, at isa siya sa ilang taong madalas bumisita sa matanda kahit noon pang mahirap pa ito. May dala itong basket ng pagkain. "Tay, dinalhan po kita ng sopas," nakangiting sabi nito. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Tatay Teddy. "Salamat, Hija." Pumasok sila sa loob ng kubo. Habang kumakain ay napansin ni Lina ang magulong gamit sa paligid. "May nangyari po ba rito?" Ikinwento ni Tatay Teddy ang tungkol sa pagnanakaw. Nanlaki ang mata ng dalaga. "Nako, dapat po mag-ingat kayo," tumango ang matanda. "Mukhang totoo nga ang sinasabi nila. Kapag may pera, may panganib din." Sandaling natahimik si Lina bago nagsalita. "Tay, hindi lahat ng tao lalapit dahil mabait sila." Napatingin si Tatay Teddy sa kanya. "Alam ko." At muli niyang naalala ang lalaking nakangiti. Bandang gabi ay muling bumuhos ang malakas na ulan. Tahimik na nakaupo si Tatay Teddy sa may bintana habang pinagmamasdan ang dilim sa labas. Maya-maya
ay may narinig siyang mahinang katok. Tok! 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 Napakunot noo siya. Sino yan? Walang sumagot. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa pinto. Muling kumatok. Tok! 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 Napalunok si Tatay Teddy bago niya dahan-dahang binuksan ang pinto. Ngunit wala siyang nakita. Tanging malakas na ulan lamang ang bumungad sa kanya. Hello? Tahimik ang paligid. Ngunit nang yumuko siya, may nakita siyang maliit na supot na gawa sa dahon sa mismong harapan ng kanyang pintuan. Mabilis niya itong pinulot at isinara ang pinto. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ang supot. Sa loob nito ay may maliit na gintong barya at isang pirasong papel. Unti-unti niyang binasa ang nakasulat. Ang taong may matamis na ngiti ay may pusong nababalot ng kasakiman. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Tatay Teddy. Victor. Si Victor agad ang pumasok sa isip niya. Maya-maya ay may malakas na kulog sa labas. At kasabay ng pagliwanag ng kidlat, may nakita siyang maliit na anino sa may bintana. Ang duwende. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya bago unti-unting naglaho sa ulan. Napatayo si Tatay Teddy. Ano ba talaga ang gusto niya sa akin? Bulong niya. Hindi niya alam na sa parehong oras. Sa loob ng isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa madilim na bahagi ng baryo tahimik, na nakangiti si Victor habang may kausap sa telepono. Oo, malamig nitong sabi. Nakuha ko na ang tiwala ng matanda. Sandali itong natahimik bago muling nagsalita. Hindi magtatagal, mapapasakamay din natin ang pera niya. At sa unang pagkakataon, nagsimulang lumapit kay Tatay Teddy ang isang panganib na mas mabigat kaysa simpleng pagnanakaw. Madilim pa ang kalangitan nang magising si Tatay Teddy kinabukasan. Malakas pa rin ang patak ng ulan sa bubong ng kanyang kubo at malamig ang hanging pumapasok mula sa siwang ng bintana. Tahimik siyang naupo sa gilid ng kama habang hawak ang maliit na supot na iniwan ng duwende noong gabi. Sa loob nito ay naroon pa rin ang gintong barya. Kakaiba ang barya. Hindi ito mukhang ordinaryong pera. May nakaukit na simbolong hindi niya maintindihan. Isang puno na napapalibutan ng maliliit na bituin. Habang pinagmamasdan niya iyon, ay tila umiinit ang kanyang palad. Napakunot noo siya. Anong klasing bagay ba ito? Bulong niya. Maya-maya ay isinilid niya muli ang barya sa supot at itinago ito kasama ng Biblia ni Aling Rosa. Paglabas niya ng bahay ay makapal pa rin ang hamog sa paligid ng baryo. Kahit may pera na siya, ay hindi pa rin mawala ang nakasanayan niyang simpleng pamumuhay. Nagwalis siya ng bakuran at nagpakain sa iilang manok na natitira sa kanya. Ngunit habang ginagawa niya iyon, ay hindi mawala sa isip niya ang sinabi ng duwende. Ang taong may matamis na ngiti ay may pusong nababalot ng kasakiman. Victor de Lara. Hindi niya lubos maintindihan kung bakit interesado ang isang mayamang negosyante sa isang matandang magsasaka tulad niya. At lalo siyang kinabahan nang maalala niyang tila alam agad nito ang tungkol sa kanyang pagkapanalo. Bandang 9:00 ng umaga ay muling dumating ang itim na sasakyan sa tapat ng kanyang bahay.
Mabagal na bumaba si Victor habang may dalang dalawang paper bag ng pagkain. "Magandang umaga po, Mang Teddy," masigla nitong bati. Pinilit ngumiti ni Tatay Teddy. "Magandang umaga. May dala po akong almusal," sabi ni Victor habang iniabot ang pagkain. "Naisip kong baka hindi pa kayo nakakapagluto. Hindi na sana kayo nag-abala." "Ay nako, maliit na bagay lang po yan." Pumasok sila sa loob ng kubo. Habang kumakain ay halos si Victor lamang ang nagsasalita. Mahusay itong makipag-usap at tila alam kung paano palambutin ang loob ng kausap. "Sayang talaga ang lupa ninyo rito," sabi nito habang nakatingin sa paligid. "Napakaganda ng lokasyon." "Sanay na ako rito," sagot ni Tatay Teddy. Tumango si Victor. "Pero isipin niyo po, pwede kayong magkaroon ng mas magandang bahay, mas komportableng buhay." Tahimik lamang si Tatay Teddy. "Hindi niyo na kailangang maghirap pa." Maya-maya ay may inilabas na folder si Victor mula sa kanyang bag. "May proposal po sana ako." Napatingin si Tatay Teddy sa folder. "Ano yan?" "Resort project po," sagot ni Victor. "Balak kong bumili ng ilang lupa rito sa baryo. Malaki ang kikitain natin." Napakunot noo si Tatay Teddy. "Natin?" "Opo," mabilis na sagot ni Victor. "Kapag nag-invest kayo, lalaki pa ang pera ninyo." Dahan-dahang isinara ni Tatay Teddy ang folder na hindi man lamang binabasa. "Hindi ako marunong sa negosyo," ngunit ngumiti lamang si Victor. "Kaya nga po tutulungan ko kayo." Sa kabila ng magalang na pananalita nito, ay may kakaibang lamig na nararamdaman si Tatay Teddy. Parang may nakatagong bagay sa bawat ngiti ng lalaki. Maya-maya ay may narinig silang boses mula sa labas. "Tay Teddy!" Si Lina yon. Pagpasok ng dalaga sa loob ng kubo ay bahagya itong natigilan nang makita si Victor. May bisita po pala kayo." Tumayo si Victor at agad nang ngumiti. "Hello, Victor de Lara." "Lina po," sagot ng dalaga. Ngunit napansin ni Tatay Teddy ang bahagyang pag-iiba ng ekspresyon ni Lina habang nakatingin kay Victor. Parang hindi nito nagustuhan ang lalaki. "Kaibigan po ba kayo ni Tay Teddy?" tanong ni Lina. "Business partner sana," mabilis na sagot ni Victor. Bahagyang nanlamig ang mukha ni Lina. Tahimik lamang ito habang inilalapag ang dalang gulay sa lamesa. Makalipas ang ilang minuto ay nagpaalam na rin si Victor. "Pag-isipan niyo po ang offer ko," sabi nito kay Tatay Teddy bago sumakay muli sa sasakyan. Habang papalayo ang kotse ay napabuntong hininga si Lina. "Huwag niyo pong basta pagkatiwalaan yang taong yan." Napatingin sa kanya si Tatay Teddy. "Bakit mo nasabi?" Nag-atubili muna si Lina bago sumagot. "Nakita ko na po siya dati sa bayan." "Ano naman?" "Tinitingnan siya ng mga tao roon na parang iniiwasan." Tahimik na nakinig si Tatay Teddy. Sabi ng tiyahin ko, pagpapatuloy ni Lina, "Marami raw naloko yang si Victor sa negosyo." Biglang bumigat ang pakiramdam ni Tatay Teddy. "Sigurado ka?" Tumango si Lina. "Hindi ko lang alam ang detalye." Napaupo si Tatay Teddy habang dahan-dahang nag-iisip. Unti-unti nang nabubuo sa isip niya ang katotohanan. At lalo niyang naaalala ang babala ng duwende. Kinagabihan ay muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit sa kabilang bahagi ng bayan, sa loob ng isang mamahaling resto bar, tahimik na nakaupo si Victor habang umiinom ng alak
kasama ang dalawang lalaking malalaki ang pangangatawan. Ayaw pa ring pumirma ng matanda, tanong ng isa. Malamig na ngumiti si Victor. Mapapapayag din natin siya. Paano kung hindi? Dahan-dahang uminom si Victor bago sumagot. Maraming paraan para matakot ang isang tao. Nagtawanan ang dalawang lalaki. Malaki ba talaga makukuha natin sa lupa niya? Bahagyang tumahimik si Victor bago tumingin sa labas ng bintana. Hindi lang lupa ang habol ko. Napakunot noo ang kasama niya. Ano pa? Unti-unting lumalim ang tingin ni Victor. May sikreto sa lugar na iyon. Tahimik ang dalawang lalaki. At sigurado akong alam iyon ng matandang iyon, kahit hindi pa niya naiintindihan. Sa parehong oras, habang nakahiga si Tatay Teddy sa kanyang kubo, may narinig siyang mahinang bulong mula sa labas. Parang hangin na may dalang tinig. Pumunta ka sa puno bago mahuli ang lahat. Mabilis siyang napabangon. Nanlamig ang kanyang katawan dahil kilala niya ang tinig na iyon. Tinig iyon ng duwende. At alam niyang may mahalagang bagay na kailangan niyang malaman. Madaling araw pa lamang ngunit hindi na muling nakatulog si Tatay Teddy matapos marinig ang mahiwagang bulong sa labas ng kanyang kubo. Tumuloy ka sa puno bago mahuli ang lahat. Paulit-ulit iyong umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Tahimik niyang sinuot ang kanyang lumang tsinelas at kumuha ng gasera. Mahina pa ang liwanag ng buwan at makapal ang hamog sa paligid ng baryo. Pagbukas niya ng pinto ay sinalubong siya ng malamig na hangin. Tahimik ang buong paligid. Tanging tunog lamang ng mga kuliglig at mahinang ihip ng hangin sa mga dahon ng niyog ang maririnig. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa likod ng kanyang lupa. Sa mismong lugar kung saan niya unang nakita ang duwende. Habang papalapit siya sa matandang puno ng niyog, ay napansin niyang tila lumalamig ang paligid. At maya-maya, muling sumulpot ang berdeng liwanag sa ilalim ng puno. Huminto si Tatay Teddy. Lumabas ka, mahina niyang sabi. Unti-unting lumitaw ang maliit na nilalang mula sa likod ng ugat ng puno. Ang duwende. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. May panganib na dumarating, sabi nito. Napahigpit ang hawak ni Tatay Teddy sa gasera. Si Victor ba? Tumango ang duwende. Hindi siya ordinaryong tao. Nanlamig ang batok ng matanda. Sino ba talaga siya? Bahagyang tumingin sa paligid ang duwende bago muling nagsalita. Matagal na niyang hinahanap ang lihim na nakatago sa lupaing ito. Napakunot noo si Tatay Teddy. Anong lihim? Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip ay lumapit ito sa matandang puno ng niyog at dahan-dahang ipinatong ang maliit nitong kamay sa katawan ng puno. Biglang kumislap ang kakaibang berdeng liwanag. At sa harap mismo ni Tatay Teddy unti-unting bumukas ang lupa sa ilalim ng puno. Napaatras siya sa gulat. Mula sa ilalim ng lupa ay lumitaw ang isang makitid na hagdang bato na pababa sa kadiliman. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ito? Ang lihim na matagal nang binabantayan, sagot ng duwende.
Hindi makapagsalita si Tatay Teddy. Buong buhay niya ay dito siya nakatira, ngunit hindi niya kailanman naisip na may nakatago palang lagusan sa ilalim ng kanyang lupa. "Halika," sabi ng duwende. Nanginginig man ay sumunod si Tatay Teddy pababa sa hagdan. Habang lumalalim sila sa ilalim ng lupa, ay lalo niyang naaamoy ang malamig at mamasa-masang hangin. Maya-maya ay narating nila ang isang malawak na silid na yari sa bato. At sa sandaling itinaas ni Tatay Teddy ang gasera, halos mawalan siya ng hininga. Sa paligid ng silid ay may mga lumang gintong banga, rebulto at kahong gawa sa kahoy na may nakaukit na kakaibang simbolo. May mga lumang alahas at gintong barya na tila daan-daang taon nang nakatago roon. Napaatras si Tatay Teddy. "Diyos ko!" Tahimik na tumingin ang duwende sa paligid. "Kayamanan ito ng aming lahi." Hindi makapaniwala si Tatay Teddy. "Kayo, may ganito karaming yaman?" "Hindi lahat ng kayamanan ay para gamitin," sagot ng duwende. "May ilang bagay na kailangang itago mula sa mga taong sakim." Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Tatay Teddy. "Kaya ba nandito si Victor?" Tumango ang duwende. "May mga taong matagal nang naghahanap sa lugar na ito." Tahimik sandali ang matanda bago nagsalita. "Pero bakit mo ipinapakita sa akin?" Dahan-dahang lumapit ang duwende sa kanya. "Dahil ikaw ang napili." Napakunot noo si Tatay Teddy. "Ako." "Ang lupaing ito ay matagal nang nagbabantay sa puso ng tao," sabi ng duwende. "At sa maraming taong dumaan rito, ikaw ang isa sa iilang hindi nilamon ng kasakiman." Napatungo si Tatay Teddy. Hindi niya alam kung paano sasagutin yun. Maya-maya ay lumapit siya sa isang lumang kahong kahoy sa gitna ng silid. May kakaibang simbolo itong kapareho ng nasa gintong baryang ibinigay sa kanya ng duwende. "Buksan mo," sabi ng maliit na nilalang. Dahan-dahang binuksan ni Tatay Teddy ang kahon. Sa loob nito ay may lumang tela at isang maliit na pulang bato na kumikislap na parang apoy. Napahinto siya. Kakaiba ang bato. Parang buhay. "Ano ito?" tanong niya. "Sagrado," sagot ng duwende. "At mapanganib kapag napunta sa maling tao." Biglang bumigat ang hangin sa paligid. At sa parehong sandali, may malakas na yabag silang narinig mula sa itaas. Nanlamig si Tatay Teddy. May ibang tao sa labas. Mabilis na nag-iba ang mukha ng duwende. "Nahanap na nila tayo." Ano?" Maya-maya ay may narinig silang boses mula sa itaas ng lagusan. "Sigurado akong dito siya pumunta." Biglang nakilala ni Tatay Teddy ang tinig. Si Victor. Kasunod nito ang dalawa pang lalaki. Nanginig ang katawan ni Tatay Teddy. "Paano nila nalaman?" Tahimik ngunit seryosong tumingin sa kanya ang duwende. "Matagal ka na nilang sinusundan." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Tatay Teddy. Maya-maya ay narinig nila ang mabibigat na yabag pababa sa hagdan. Palapit ng palapit. At kasabay ng mga yabag, unti-unting nagdilim ang mga mata ng duwende. Kapag nakita nila ang lugar na ito, mahina nitong sabi, "Maraming buhay ang masisira." Mahigpit na napahawak si Tatay Teddy sa pulang bato habang unti-unting lumalakas ang yabag ng mga taong paparating sa ilalim ng lihim na kuweba. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na lamang pera ang nakataya.
kundi pati ang misteryong matagal nang nakabaon sa ilalim ng kanilang lupa. Palakas ng palakas ang yabag na nagmumula sa hagdan ng lihim na lagusan. Sa bawat tunog nito ay tila lalong bumibigat ang hangin sa loob ng kuweba. Mahigpit na hawak ni Tatay Teddy ang pulang bato habang nakatayo sa gitna ng sinaunang silid. Nanginginig ang kanyang mga kamay at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya sanay sa ganitong panganib. Buong buhay niya ay simpleng magsasaka lamang siya. Ngunit ngayong gabi pakiramdam niya ay bigla siyang nahila sa isang lihim na matagal nang nakatago mula sa ordinaryong tao. Tahimik na lumapit ang duwende sa kanya. "Itago mo ang bato," mahina nitong sabi. "Mahalaga ba talaga ito?" Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip ay tumingin ito sa pulang batong nasa kamay ni Tatay Teddy. Unti-unting kumislap ang bato at tila may apoy na gumagalaw sa loob nito. "Ang batong iyan," sabi ng duwende, "ang puso ng kagubatan." Napakunot noo si Tatay Teddy. "Hindi ko naiintindihan." Maraming taon na ang nakalipas. Pagpapatuloy ng duwende, bago pa maitayo ang baryong ito, buhay na ang lugar na ito. Tahimik na nakinig si Tatay Teddy habang papalapit ng papalapit ang mga yabag sa hagdan. "Ang bundok, mga puno at ilog dito ay may sariling lakas," sabi ng duwende. "At ang pulang bato ang nagsisilbing bantay sa balanse ng lahat." "Balanse?" Tumango ang duwende. "Kapag napunta ito sa taong sakim, maaaring masira ang lupaing ito." Biglang naalala ni Tatay Teddy ang malamig na tingin ni Victor. Gusto ba niyang kunin ito? Oo. Maya-maya ay may marahas na tinig na umalingaw-ngaw mula sa hagdan. "Teddy, alam kong nandyan ka!" Si Victor. Napalunok si Tatay Teddy. Mabilis na lumapit ang duwende sa isang bahagi ng pader ng kuweba at ipinatong ang palad nito sa bato. Biglang umilaw ang mga simbolong nakaukit sa dingding. "May ibang lagusan palabas," sabi nito. "Ano naman ang mangyayari sa'yo?" Bahagyang ngumiti ang duwende. "Matagal na naming binabantayan ang lugar na ito." Maya-maya ay lumitaw ang makitid na daan sa gilid ng kuweba. Ngunit bago pa sila makaalis, may malakas na ilaw na tumama sa kanila. "Ayan sila!" Napapikit si Tatay Teddy nang sinagagan ng flashlight. Unti-unting bumaba si Victor kasama ang dalawang lalaki. Ngunit hindi na magiliw ang mukha nito ngayon. Wala na ang matamis ng ngiti. Sa halip ay malamig at puno ng kasakiman ang kanyang mga mata. "Tama nga ako," mahina nitong sabi habang pinagmamasdan ang kayamanan sa paligid. "Totoo nga ang lugar na ito." Tahimik na umatras si Tatay Teddy. "Victor, umalis ka rito." Ngumiti ng bahagya ang lalaki. "Hindi na maaari, Mang Teddy." Napatingin ito sa pulang bato sa kamay ng matanda at biglang nagningning ang kanyang mga mata. "Ibigay mo sa akin ang bato." Mahigpit na napahawak si Tatay Teddy rito. "Hindi." Unti-unting naglakad palapit si Victor. "Hindi mo alam kung gaano kahalaga yan. At ikaw alam mo." Biglang natahimik si Victor. Maya-maya ay malamig itong tumawa. "Matagal ko nang hinahanap ang lugar na ito," sabi niya. "Akala ng lahat alamat lang ang kayamanan sa ilalim ng bundok." Napatingin si Tatay Teddy sa duwende. "Kaya mo ako nilapitan?" "Oo," diretsong sagot ni Victor. "Pero hindi ko inaasahang ikaw pala ang magiging susi." Tumawa ang isa. Sa mga kasamahan nito
habang pinagmamasdan ang mga gintong nakapaligid sa kuweba. "Boss, milyonaryo na tayo rito!" Ngunit hindi inalis ni Victor ang tingin sa pulang bato. Mas mahalaga ang bato kaysa sa lahat ng gintong nandito. Unti-unting nagdilim ang mukha ng duwende. Hindi mo nauunawaan ang kapangyarihang hinahabol mo. Mabilis na napatingin si Victor sa maliit na nilalang. At sa unang pagkakataon bahagyang nagbago ang ekspresyon nito. "Isa nga kayo," mahina nitong sabi. Ngumiti ang duwende, ngunit walang init iyon. Hindi lahat ng nilalang ay nakikita ng taong sakim. Maya-maya ay naglabas ng baril ang isa sa mga tauhan ni Victor. Nanlamig si Tatay Teddy. "Boss, kunin na natin ang bato." Biglang bumilis ang tibok ng puso ng matanda. "Victor, wag!" sigaw niya. Ngunit tila tuluyan nang nalunod sa kasakiman ang lalaki. "Ibigay mo ang bato," madiin nitong sabi. "At walang masasaktan." Tahimik na tumingin si Tatay Teddy sa pulang batong hawak niya. Hindi niya lubos maintindihan ang tunay nitong kapangyarihan. Ngunit ramdam niyang hindi ito dapat mapunta kay Victor. Maya-maya ay muling nagsalita ang duwende. "Teddy," napatingin ang matanda rito. "Ang tunay na lakas ng bato ay hindi para sa mayamang tao." Unti-unting lumiwanag ang pulang bato sa kamay ni Tatay Teddy. "Kundi para sa pusong walang kasakiman." Biglang yumanig ang buong kuweba. Napaatras ang mga tauhan ni Victor. "Anong nangyayari?" sigaw ng isa. Unti-unting kumalat ang pulang liwanag sa buong silid. At sa loob ng ilang segundo ang mga simbolo sa dingding ay nagsimulang magningning. Nanlaki ang mga mata ni Victor. "Kunin niyo ang bato!" sigaw nito. Mabilis na tumakbo ang isa niyang tauhan papunta kay Tatay Teddy. Ngunit bago pa ito makalapit, biglang umihip ang napakalakas na hangin sa loob ng kuweba. At mula sa dilim ng mga pader unti-unting lumitaw ang daan-daang maliliit na matang kumikislap sa pula at berde. Napahinto ang mga lalaki. Dahil isa-isa lumilitaw mula sa dilim ang maliliit na nilalang na kahawig ng duwende. Tahimik silang nakatingin kay Victor at sa kanyang mga tauhan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Tatay Teddy ang takot sa mukha ni Victor de Lara. Nanginginig ang buong kuweba habang patuloy na kumakalat ang pulang liwanag mula sa batong hawak ni Tatay Teddy. Sa bawat pagyanig ng lupa ay tila lalong lumalalim ang takot sa mukha ng mga tauhan ni Victor. Unti-unti, mula sa dilim ng kuweba ay lumilitaw ang maliliit na nilalang. May ilan na kasing liit ng bata, may matatanda ang mukha, at may mga matang kumikislap sa pula, berde, at ginto. Ang ilan ay may hawak na maliliit na sibat na yari sa kahoy at bato. Tahimik lamang silang nakatingin, ngunit sapat na ang kanilang presensya upang manlamig ang buong katawan ng sinumang makakita sa kanila. Ano sila?" sigaw ng isa sa mga tauhan ni Victor habang umatras. Ngunit hindi sumagot si Victor. Nakatitig lamang siya sa mga nilalang habang unti-unting nawawala ang kumpiyansa sa kanyang mukha. "Mga tagapagbantay," mahina niyang bulong. Napatingin si Tatay Teddy sa kanya. "Ibig sabihin, alam mo talaga ang lugar na ito." Mabigat na napabuntong hininga si Victor bago muling tumingin sa pulang bato. "Matagal ko nang hinahanap ang kuweba na ito," sabi niya. "Mula pa nung bata ako." Tahimik ang lahat habang nagsasalita siya. "May lumang alamat ang lolo ko," pagpapatuloy niya.
tungkol sa kayamanang nakatago sa ilalim ng bundok at sa batong kayang magbigay ng kapangyarihan at walang hanggang yaman. Bahagyang nagdilim ang mukha ng duwendeng kasama ni Tatay Teddy. Kasakiman lamang ang nagtulak sa inyong pamilya, malamig nitong sabi. Biglang napatingin si Victor sa duwende. At ano naman ngayon? Matalim niyang sagot. Lahat ng tao gusto ng kapangyarihan. Hindi lahat, sagot ng duwende habang tumingin kay Tatay Teddy. Maya-maya ay muling yumanig ang kuweba. May maliliit na batong nalaglag mula sa kisame. Boss! Sigaw ng isa sa mga tauhan ni Victor. Umalis na tayo rito! Ngunit tila wala nang ibang naririnig si Victor. Nakatingin lamang siya sa pulang bato na para bang iyon na ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ibigay mo sa akin ang bato! Sigaw niya kay Tatay Teddy. Hindi! Matapang na sagot ng matanda kahit nanginginig ang kanyang katawan. Biglang naggangit-ngit si Victor. Hindi mo alam kung anong kayang gawin yan! At ikaw, sigaw ni Tatay Teddy. Alam mo ba? Saglit na natahimik si Victor. At sa sandaling iyon, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nawala ang malamig niyang ngiti at napalitan ito ng galit at desperasyon. Buong buhay akong naghikahos, madiin niyang sabi. Lahat ginawa ko para yumaman, lahat. Tahimik lamang na nakinig si Tatay Teddy. Pero kahit anong gawin ko, laging may mas mayaman, mas makapangyarihan, sigaw ni Victor. Kaya nung nalaman ko ang alamat na ito, alam kong ito na ang sagot. Napailing ang duwende. Ang pusong nilamon ng kasakiman ay hindi kailanman makukuntento. Ngunit tila wala nang pakialam si Victor. Bigla niyang inagaw ang baril mula sa kanyang tauhan at itinutok kay Tatay Teddy. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Boss! Gulat na sigaw ng kasama niya. Ibigay mo ang bato! Sigaw ni Victor. Nanginginig man ay mahigpit pa ring hawak ni Tatay Teddy ang pulang bato. At kapag hindi, mahinang tanong niya, malamig na tumingin si Victor sa kanya. Mapipilitan akong gawin ang ayaw ko. Tahimik ang buong kuweba. Maging ang mga maliliit na nilalang ay tila naghihintay. Maya-maya ay dahan-dahang nagsalita ang duwende. Teddy. Napatingin sa kanya ang matanda. Ang bato ay hindi lamang kayamanan. Unti-unting lumiwanag ang pulang bato. Ito ay sumusunod sa puso ng may hawak. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Tatay Teddy. Hindi ko maintindihan. Pumikit ka, sabi ng duwende. Sa gitna ng takot at kaguluhan ay sinunod niya ito. Mahigpit niyang hinawakan ang bato at dahan-dahang pumikit. At sa isang iglap may mga larawan na biglang pumasok sa kanyang isip. Nakita niya ang kagubatan noon. Malinis, tahimik, at puno ng buhay. Nakita niya ang maliliit na nilalang na namumuhay ng payapa sa ilalim ng bundok. Nakita niya ang mga taong nagtangkang nakawin ang kayamanan at kung paano sila nalunod sa kasakiman. At pagkatapos nakita niya ang sarili. Mahirap, ngunit masaya, kasama si Aling Rosa. Nakita niya ang mga panahong wala silang makain, ngunit nagagawa pa rin nilang tumulong sa iba. At maya-maya, may mainit na liwanag na dumaloy mula sa bato papunta sa kanyang katawan. Biglang bumukas ang kanyang mga mata. At sa parehong sandali sumabog ang napakalakas na pulang liwanag sa buong kuweba.
Sigaw ng mga tauhan ni Victor habang natumba sa lupa. Maging si Victor ay napaatras habang tinatakpan ang kanyang mukha. Ang mga simbolo sa dingding ay lalong nagningning. At ang mga tagapagbantay na duwende ay sabay-sabay na yumuko kay Tatay Teddy. Nanlaki ang kanyang mga mata. Anong nangyayari? Ngunit bago pa makasagot ang duwende, biglang bumagsak ang malaking bahagi ng kisame sa likuran nila. "Lumabas na tayo!" Sigaw ng isa sa mga duwende. Unti-unting gumuho ang kuweba. Nagkagulo ang lahat. "Boss, mamamatay tayo rito!" Sigaw ng tauhan ni Victor. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, muli lamang tumingin si Victor kay Tatay Teddy. At sa kanyang mga mata, mas lumalim pa ang kasakiman. "Hindi pa tapos ito," madiin niyang sabi. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo palabas, kasama ang kanyang mga tauhan. Samantala, mabilis ding inalalayan ng mga duwende si Tatay Teddy patungo sa lihim na lagusan. Habang tumatakbo palabas ng gumuguhong kuweba, ay pakiramdam niya'y nagbabago ang lahat sa kanyang paligid. Hindi na lamang siya simpleng matandang magsasaka, at hindi na rin simpleng pera ang dahilan ng lahat. Dahil ngayon, siya na ang may hawak ng lihim na matagal nang binabantayan ng mga nilalang sa ilalim ng bundok. Malakas ang ulan nang makalabas si Tatay Teddy mula sa lihim na lagusan sa ilalim ng matandang puno ng niyog. Kasabay niyang lumabas ang ilang maliliit na tagapagbantay. Ngunit isa-isa rin silang naglaho sa dilim ng kagubatan matapos matiyak na ligtas siya. Sa likuran nila ay patuloy na umuugong ang lupa. Unti-unting gumuho ang daanan papunta sa kuweba hanggang sa tuluyan itong matabunan ng bato at lupa. Tahimik na napaluhod si Tatay Teddy sa putikan habang hingal na hingal. Mahigpit pa rin niyang hawak ang pulang bato. Ngunit kakaiba na ang pakiramdam nito ngayon. Hindi na ito mainit. Sa halip ay tila mahinahon na ang enerhiyang dumadaloy mula rito. Maya-maya ay muling lumitaw sa kanyang harapan ang duwendeng unang tumulong sa kanya. Tahimik lamang itong nakatingin sa gumuhong bahagi ng lupa. "Nasara na ang lagusan," mahina nitong sabi. Napatingin si Tatay Teddy rito. "Bakit parang nalulungkot ka?" Bahagyang ngumiti ang duwende. "May mga bagay na kailangang magtapos upang manatiling ligtas ang iba." Tahimik na napabuntong hininga si Tatay Teddy. "Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ako." Unti-unting lumapit ang duwende. "Dahil hindi ka nasilaw sa kayamanan." Napayuko si Tatay Teddy. Naalala niya si Victor. Isang taong halos ibigay na ang lahat kapalit lamang ng kapangyarihan at yaman. At ngayon ay lalo niyang naunawaan ang sinabi ng duwende noon. Ang yaman ay parang apoy. Maya-maya ay tumingin ang duwende sa pulang bato. "Panahon na! Anong ibig mong sabihin? Hindi maaaring manatili sa tao ang batong iyan habang buhay." Nanlamig ang dibdib ni Tatay Teddy. "Kukunin mo na ba?" Dahan-dahang tumango ang duwende. "Natapos na ang tungkulin mo." Tahimik na tinitigan ni Tatay Teddy ang bato. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ay parang nahirapan siyang pakawalan iyon. Hindi dahil gusto niya ng kapangyarihan, kundi dahil pakiramdam niya ay naging bahagi na ito
ng kanyang buhay. Ngunit maya-maya ay ngumiti siya ng mahina at dahan-dahan niyang iniabot ang bato sa duwende. Kung saan ito mas ligtas, doon ito dapat. Mas lalong luminaw ang ngiti ng duwende at iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang napili. Pagkahawak ng duwende sa pulang bato ay unti-unti itong nagliwanag. Kasabay noon ay biglang tumigil ang malakas na ulan. Unti-unting lumiwanag ang kalangitan kahit malalim pa ang gabi. At sa loob ng ilang segundo ang pulang bato ay naging maliliit na butil ng liwanag bago tuluyang naglaho sa hangin. Tahimik na pinagmasdan iyon ni Tatay Teddy. Pakiramdam niya ay may malaking bigat na nawala sa kanyang dibdib. Maya-maya ay tumingin muli sa kanya ang duwende. Hindi mo kailangan ng mahiwagang bato upang maging tunay na mayaman. Napangiti si Tatay Teddy. Ngayon ko lang talaga naintindihan yon. Lumipas ang ilang araw matapos ang nangyari sa kuweba. Naging usap-usapan sa baryo ang biglaang pagkawala ni Victor de Lara. Ayon sa balita ay hindi na ito muling nakita matapos umalis sa bundok ng gabing iyon. May nagsasabing tumakas ito. May ilan namang nagsasabing may sumpang nangyari sa kanya. Ngunit walang nakakaalam ng totoo. At si Tatay Teddy pinili niyang manahimik tungkol sa lahat. Hindi niya ikinuwento ang tungkol sa kuweba, sa mga tagapagbantay at sa pulang bato. Dahil alam niyang may mga lihim na hindi para sa lahat. Sa paglipas ng mga buwan ay unti-unting nagbago ang kanyang buhay. Ngunit hindi siya nagbago bilang tao. Sa halip na bumili ng mamahaling sasakyan o malaking mansyon, pinagawa niya ang lumang kubo nila ni Aling Rosa. Simple lamang, ngunit matibay at maaliwalas. Nagpatayo rin siya ng maliit na klinika sa baryo upang makatulong sa mga mahihirap na walang pambayad sa doktor. Tinulungan niya ang mga magsasaka na makabili ng binhi at kagamitan. Pinag-aral niya ang ilang batang walang kakayahang makatapos ng pag-aaral. At higit sa lahat, nagpatayo siya ng maliit na kapilya malapit sa bundok bilang alaala kay Aling Rosa. Tuwing umaga ay madalas siyang makita roon na tahimik na nagdarasal. Isang hapon, habang nakaupo siya sa harap ng kapilya, ay lumapit si Lina, dala ang 2 tasa ng kape. Ang dami pong nagbabago sa baryo dahil sa inyo, nakangiting sabi nito. Bahagyang ngumiti si Tatay Teddy. Hindi dahil sa akin, dahil ito ang tamang gawin. Tahimik silang nagmasid sa palubog na araw. Mas maaliwalas na ngayon ang baryo. Mas masigla ang mga tao. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon. Pakiramdam ni Tatay Teddy ay hindi na siya nag-iisa. Maya-maya ay may malamig na hanging dumaan. Kumaluskos ang mga dahon ng matandang puno ng niyog sa di kalayuan. Napatingin si Tatay Teddy roon. At sa pagitan ng mga dahon, may munting berdeng liwanag na sandaling kumislap. Bahagyang napangiti ang matanda. Maraming salamat! Mahina niyang bulong. Unti-unting naglaho ang liwanag kasabay ng paglubog ng araw. At habang pinagmamasdan ni Tatay Teddy ang tahimik na baryong minsang
naging saksi sa kanyang paghihirap. Nauunawaan na niya ngayon ang isang bagay na matagal niyang hinahanap. Na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng perang hawak ng tao, kundi sa kabutihang naiiwan niya sa puso ng iba. Wakas.